of Magandang araw impeachment sa iyo. complaint, Salamat sa he pag-share has ng to transcript ng interview kay transmit Congresswoman immediately the Jervy same to Luistro, the office ang of the chairperson ng House Speaker, Committee no? on Which Justice. means So ang na mission natin anytime para sa iyo siguro from ngayon ay yesterday ay himayin pwede na itong niya proseso itong ng ipadala sa impeachment sa tanggapan ng Kongreso. ating Speaker of Kasi the aminin House. natin, medyo And parang then ang gulo the talaga, Speaker no? has a Pero hindi period natin to of titingnan na parang 10 step by step session lang. days Ang gagawin natin, within which bibigyan to ka namin ng include in the blueprint. order of Isipin business of mo, the parang plenary political this chess match impeachment ito. complaint. Bawat No? hakbang, bawat deadline, lahat yan, piyesa sa board. Sige, himayin natin ito. Exactly. At ang mahalagang tandaan dito, ang laban, madalas wala sa lakas ng sigaw ng akusasyon. Ang totoong laro ay nasa fine print, dun sa rules na hawak ni Congresswoman Luistro. Halimbawa, yung tanong na, ano ba talaga ang session day? O paano gumagana yung one-year bar rule? Hindi yan boring na legal stuff, ha? Actually, yan yung mga parang secret moves. Pwedeng yan ang mag-decide kung aabot ba sa hearing ang isang complaint o mamamatay na lang sa simula. Okay, so parang hindi to basketball, ito ay chess. Bawat galaw pinag-iisipan. So let's start with the opening move. May complaint na, di ba? Isinampa ni Ate De Jesus, in-endorse ni Congressman Nisay, at nasa Secretary General na raw. Ano na ang susunod na mangyayari sa piyesang yan? Dito pa lang may tumatakbo ng oras. Pagkatanggap ng Secretary General, diretso yan sa Office of the Speaker. Tapos, mula dyan, ang Speaker mayroon siyang 10 session days. 10 session days. Oo, para isama yung complaint sa tinatawag na Order of Business. Basically, ilalagay niya sa agenda ng buong Kongreso. Okay, 10 session days. Babalikan natin yung session days na yan. Kasi parang crucial yan eh. Pero after maisama sa agenda, ano na? Pag nasa agenda na, ang buong kamara, yung plenaryo, may 3 session days sila para pagbutuhan. Pagbobotohan kung ire-refer ba nila o ipapasa sa Committee on Justice. So isipin mo, in just 13 potential session days, aamis na sa pagiging dokumento lang yung reklamo, papunta na sa kamay ng komite na mag-iimbestiga. May shot clock na agad from the start. Got it. So mabilis pa lang unang phase. Ngayon, nasa Justice Committee na. Dito na ba yung mga hearing na, alam mo na, yung nakikita natin sa TV, may mga tanungan na? Hindi pa agad-agad. Dito pumapasok yung sinasabi ni Luistro na parang 3-level filter system. Ang unang tanong ng komite, is it sufficient in form? Sa forma? Oo, parang checklist lang yan. Tama ba yung format? May verification. Sumumpa ba yung nagsampa? Kung may kulang diyan sa forma, bagsak na agad. So kahit gaano pa kaganda yung akusasyon mo, kung, ewan ko, mali yung font size ng papel mo, pwede kang ma-technical foul? Biro lang, pero parang ganun yung idea. Medyo, ganun kahigpit. Ngayon, kung pumasok sa form, aakyat yan sa second level. Is it sufficient in substance? Dito natitingnan kung yung mga alegasyon, kung totoo man, maituturing na impeachable offense. Okay. Hindi pa nila huhusgahan kung totoo, titingnan lang muna kung yung sinasabi mo pasok ba sa grounds for impeachment. Okay, so form, then substance. Pag pumasa sa dalawang filter na yan, ano yung pangatlong level? Yan na yung paghahanap ng sufficient cause. Dito na magkakaroon ng mga pagdinig. Papatawag na sila ng mga testigo, hihingi ng ebidensya para malaman kung okay, may sapat bang dahilan para sabihin mukhang may basehan to, ituloy natin. At para sa buong 3-level process na yan, meron silang 60 session days para tapusin lahat. Ayan, dito nagiging totoong interesante ang usapan. Ilang beses mo nang binanggit yung session days. Nung binabasa ko yung transcript ni Luistro, dito ko talaga napaisip eh. Akala ko simple lang araw. Kung 60 days, edi 60 days. Pero hindi pala, no? Hindi talaga. At dito mo makikita ang isang sikreto ng political maneuvering sa Kongreso. Ipinaliwanag ni Luistro na ang session day, hindi yan katumbas ng calendar day. Anong hindi? Kasi sa Kongreso, pwede nilang isuspend ang session sa gitna ng araw. At pag nag-resume sila bukas, hindi yun bibilangin bilang day 2. Anong bilang nun? Continuation lang ng day 1. Magiging day 2 lang pag opisyal silang nag-adjourn. Sandali, linawin ko lang.
So sinasabi mo na yung 60-day clock yung nasa batas, pwedeng i-pause ng Kongreso? Anytime nila gusto, just by choosing to suspend instead of adjourn? Grabe, yan pala ang loophole. That's a huge deal. It's a massive deal. Sabi mismo ni Luistro pwedeng ma-overstretch ang 60 session days, pwedeng umabot yan ng 1 taon. Pero sa technical na bilang, wala pa sa 60, Wow! akala mo may deadline sila, pero ang totoo, ang House leadership ang may hawak ng relo. Ang simpleng pag-adjourn o pag-suspend, hindi lang procedural, political weapon yan. Wow! So, yung legislative calendar, hindi lang siya schedule. Isa siyang tool, isang piyesa sa chessboard. Pwedeng gamitin para pabilisin o mas madalas siguro para i-delay ang isang proseso. Parang hanggang sa mamatay na lang yung issue, no? O mawala na ng interes ang publiko. Ang kahanga-hanga dito ay kung gaano ka-powerful yan. Kasi ang control sa legislative calendar nasa kamay ng mayoriya sa Kamara. Kaya ang simpleng teknikalidad ng session day nagiging isang makapangyarihang tool sa politika. Hindi lang ito usapin ng oras, kundi usapin ng kapangyarihan. So, kung ganyan pala kalakas yung kontrol nila sa oras, may paraan ba para i-bypass yan? Kasi nabanggit sa transcript na magkaiba daw yung landas ng kaso sa presidente at yung naunang kaso kay Vice President Duterte. Paano yon? Pasok yung dalawang mode o paraan ng pagsasampa. Yung una, yung ginamit ngayon laban sa presidente, pag isang private individual ang nagsampa, tapos inendorso lang ng isang kongresista. Pag ganyan, mandatory yan dumaan sa buong mahabang proseso ng Justice Committee. Yung 3-level filter? Oo, yung 3-level filter at yung 60 session days na pwedeng ma-stretch. Okay, yan yung standard route. Ano yung pangalawa? Yung parang express lane. Yung pangalawang mode, yan ay kapag ang complaint mismo, pirmado na agad ng at least 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara. Sa ilalim ng rules ng Kamara ngayon, pag nakuha ka ng ganung karaming pirma, hindi na yan dadaan sa Justice Committee. Talaga? Mhm. Saan pupunta? Diretso na sa Senado for trial. Teka. Kung may desisyon na ang Korte Suprema na bawal yon at unconstitutional, hindi ba't yun na ang batas? Bakit may opsyon pa rin ng Kamara na idiretso ito sa Senado? Parang may mali. Magandang tanong yan. At diyan pumapasok ang isang crucial legal detail, ang motion for reconsideration. Ipinaliwanag ni Luistro na oo, may desisyon ng Supreme Court, pero nag-file ang Kamara ng motion for reconsideration. At hanggat hindi na didesisyonan niyang motion na yan, hindi pa final and executory ang desisyon ng Korte. So nasa isang legal gray area tayo. Ibig sabihin, hindi pa yon maituturing na jurisprudensya o batas na kailangang sundin. Eksakto. Dahil pending pa yung motion, ang umiiral pa rin ay yung sariling rules ng Kamara. Kaya sa ngayon, kung may magfa-file ng impeachment laban sa Vice-Presidente na may pirma ng 1/3, may theoretical na daang pa rin para idiretso to sa Senado. Ipinapakita nito kung gaano ka-fluid ang mga patakaran, no? Speaking of strategy, paano kung, halimbawa, dalawang grupo ang gustong sumipa ng bola at the same time? Nabanggit sa interview na yung Makabayan Bloc may sarili silang plano. Pwede bang pagsamahin yung mga reklamo nila? Pwede, pero dito na naman papasok ang kahalagahan ng timing. Ayon kay Luistro, pwede lang i-consolidate o pagsamahin yung mga reklamo kung yung pangalawang complaint dumating bago pa opisyal na i-refer ng plenaryo yung unang complaint sa Justice Committee. So may napakaliit na window of opportunity lang sila. Kung na-refer na, huli na sila. Huli na sila. And this is where one of the most powerful rules of impeachment comes into play, ang one-year bar rule. Ito ay base sa isang landmark Supreme Court case, yung Francisco case. Ang sabi doon, ang isang impeachment ay officially na initiated o nasimulan, hindi sa araw na isinampa. Hindi. Kailan? Sa sandaling i-refer ito sa Justice Committee. At ano ang epekto ng initiation na yan? Yan ang nagtitrigger ng one-year prohibitive period. Ibig sabihin, pag ang isang reklamo laban sa isang opisyal ay na-refer na sa komite, bawal nang magkaroon ng anumang impeachment complaint laban sa parehong opisyal
sa loob ng isang buong taon. Wow! So, isipin mo yung strategic implication yan. Kung isa kang kalaban ng presidente at may hawak kang malakas na ebidensya, pero naunahan ka ng isang mas mahinang reklamo na sinadya para ma-refer agad, wala kang magagawa. Blocked ka. Kailangan mong maghintay ng isang buong taon at by that time baka malamig na yung issue. That's a brilliant, if frustrating, defensive move. Talagang parang chess game, isang maling galaw lang, checkmate na agad yung pangalawang reklamo. Ang timing ng referral ay hindi lang procedural, ito ay isang estratehiya na pwedeng mag-disqualify ng mga future complaints. Grabe yung strategy. Pero let's talk about the complaint itself. Kasi may mga chismis, di ba? May mga alegasyon na may connection daw sa First Lady yung nagsampa. Paano yan papasok sa usapan ng komite? Titignan ba nila yung motibo? Yung kanyang mga alegasyon. Doon na pwedeng tanungin, saan galing ang impormasyon mo? Ano ang basehan mo? At kung hindi niya masagot yun ng maayos, doon na papasok yung mga tanong sa tunay na motibo. At dito pumapasok yung isa pang requirement na talagang binigyan niya ng diin, ang verification. Ito ang pinakamalaking hadlang para sa kahit sinong magsasampa. Ayon sa rules, kailangan mong isumpa sa verification na lahat ng alegasyon mo ay base sa dalawang bagay lang: personal knowledge at authentic records. Walang pangatlo. So, para sa listener natin, ano ba talaga ibig sabihin ng personal knowledge? Kung nabasa ko sa nindyaryo o narinig ko sa isang interview, hindi pa ba yun sapat? Hindi sapat. Ang personal knowledge ay nangangahulugang personal mo itong nasaksihan, narinig o naranasan yung pangyayari. Hindi pwedeng sabi sa akin ni o according to a news report. So, bawal ang hearsay. Bawal. Kung hindi mo personal na alam, ang tanging option mo ay magpresenta ng authentic records, mga orihinal at veripikadong dokumento. Dito mo makikita kung gaano kahirap. Yung burden of proof, lahat nasa nagrereklamo. At sobrang taas ng standard, kahit sa simula pa lang. Kaya pala maraming impeachment complaint ang hindi umaabot kahit sa hearing stage. Tama. Dito bumabagsak ang maraming kaso dahil madaling mag-akusa base sa balita. Pero napakahirap patunayan na merong kang personal na kaalaman o hawak na tunay na dokumento. Huling punto, at ito yung tanong na nasa isip ng marami. Paano masisiguro na magiging patas ang proseso, lalo na't ang Kamara ay kontrolado ng mga kaalyado ng presidente? Ano ang sinabi ni Luistro tungkol dyan? Inadress niya yan directly. Sabi niya, ito ay kanilang constitutional duty. At ang maipapangako raw nila ay ipapakita nila ang parehong rigor and candor o parehong higpit at katapatan na ipinakita nila sa kaso laban sa vice-presidente. Idinagdag pa niya na ito ay kasama sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang mga miyembro ng Kongreso. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Mula sa mga paliwanag ni Congresswoman Luistro, malinaw na ang impeachment ay hindi lang isang trial by publicity. Hindi ito tungkol sa kung sino ang pinakasikat o ano ang trending. Ito ay isang legal na labirinto, isang political chess match, kung saan ang mga patakaran ng board at ang husay ng mga manlalaro ay kasing halaga kung hindi man mas mahalaga kesa sa mga akusasyon mismo. Nagdudulot ito ng isang mahalagang tanong. Kung ang proseso ay maaaring maging ganito katagal dahil sa session days, ganito ka-stratehiko dahil sa one-year bar rule, at ganito kahigpit dahil sa personal knowledge requirement, paano ka, bilang isang ordinaryong mamamayan, mananatiling nakatutok at nakikialam? Paano natin masisiguro na sa kabila ng lahat ng komplikadong galaw sa chessboard, ang tunay na layunin, ang pananagutan o accountability ay hindi nawawala sa laro? Isang magandang tanong na iiwan namin sa iyo para pag-isipan.